Isang umagang bagyo at isang binatang galing sa isang hirap na komunidad ang patungo sa pinakamahalagang panayam sa trabaho ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang matandang lalaki na na-stranded sa gilid ng kalsada dahil sa flat na gulong. Alam niyang ang pagtigil ay maaaring magbunga ng pagkasayang ng pagkakataong matagal niyang pinaghirapan. Pero pinili pa rin niyang tumulong at dahil dito hindi siya nakarating sa panayam. Ang hindi alam ni Carlos, ang matanda ay hindi basta-basta. Siya ay isang makapangyarihan at misteryosong CEO. Ang sumunod na mga pangyayari ay magbabago sa hinaharap ni Carlos sa paraang hindi niya kailanman inakala. Pero bago natin tuklasin ang buong kwento, sabihin mo muna kung saan ka nanonood. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Tuwing umaga sa Cavite, pare-pareho ang itsura. Bitak-bitak ang semento, ang mga ilaw sa poste ay kumikislap na tila pagod, at ang mga lumang sasakyan ay dumaraan sa tabi ng mga bulok na gusaling apartment. Ang ulan mula kagabi ay basa pa rin sa kalsada, ginagawang maliliit na ilog ang mga kanal. Malapit sa hintuan ng bus, may ilang trabahador na nakatambay, umiinom ng mainit na kape sa papel na tasa. Pabulong ang usapan at halatang pagod ang mga mukha. May ilan na lumingon kay Carlos habang siya'y naglalakad. Hindi nagtatanong ang kanilang mga mata, humuhusga sila ng tahimik. Inayos ni Carlos Mendoza ang kanyang kurbata gamit ang malamig at naninigas na mga daliri. Ramdam ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Kilala niya ang tinging iyon, isang binatang bihis na bihis. Naglalakad sa Cavite ng alas 6 ng umaga. Para sa kanila, siguro'y may hearing siya sa korte, hindi panayam sa trabaho. Buong buhay niya, nakakita na siya ng ganoong pagdududa. Mga taong kunwaring walang pakialam pero nagkakanulo ang mga mata nila. Nagpatuloy siya sa paglalakad, 26 anyos, matangkad, payat, parang atleta kahit matagal na siyang hindi nakakatungtong ng gym. Maitim ang balat, makinis, ang mukha'y matalas at ang cheekbones niya ay nagpapaseryoso sa anyo niya. Sabi ng kanyang ina, mukha na siyang malalim mag-isip kahit noong bata pa. Ngayong araw, mahigpit ang kanyang panga, ang labi nakapulupot. Hindi bago ang kanyang suit, luma na itong navy blue na binili niya nung may sale 2 taon na ang nakaraan. Bahagyang inayos para magmukhang maayos pero halata pa rin ang pagkasikip habang siya'y kinakabahan. Hinila niya ang manggas, may kislap sa kanyang pulso. Ang pilak na cufflinks, hindi tugma sa suit, pero mas mahalaga kaysa sa porma. Galing ito sa kanyang lolo, ipinamana ng kanyang ina. Tahimik na paalala kung saan siya nanggaling. Sumulyap siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng isang laundry shop sa kanto. Kalma ang mga matang bumalik sa kanya pero sa loob-loob niya ay may buhol ng kaba sa tiyan. Hindi ito basta panayam. Ito ang panayam sa Peralta and Flores Financial Group sa gitna mismo ng downtown Chicago. Mga gusaling salamin, marmol na sahig, trabahong may mataas na sweldo at isang di sinasabing patakaran, tanging mga galing sa tamang pamilya, tamang paaralan at tamang panig ng lungsod ang tinatanggap. Hindi kasama si Carlos sa alinman doon. Taga Cavite siya, public school ang pinanggalingan, walang koneksyon, walang mana. Pero nagtapos siyang top sa kanyang klase sa Chicago State. Nagsabay ng ilang part-time jobs sa loob ng ilang taon at may makinang na rekomendasyon mula kay Professor Myers. Ang tanging tumingin sa kanya lampas sa kanyang zip code. Paglapit niya sa istasyon ng tren, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula sa kanyang ina, "Kaya mo diyan anak, basta maging ikaw lang, mahal kita." Lunok siya ng malalim, isinilid muli ang telepono sa bulsa ng kanyang coat at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi mahalaga ang iniisip ng mga construction workers. Hindi mahalaga ang inaakala ng mga tagapagpatakbo ng downtown base sa kulay ng kanyang balat o address. Ang mahalaga lang ngayon
ay ang makapasok sa gusaling iyon, makipagkamay sa tamang tao at patunayan na karapat-dapat siyang naroon. Pakiramdam ni Carlos ay sinusubok siya ng universo. Sinabi sa ulat ng panahon na magkakaroon ng kaunting ambon, pero hindi ito basta ulan. Ito'y tila bagyong hinugot mula sa isang pelikula ng kalamidad. Hinugot niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri sa basang screen at binuksan ang rideshare app. Pero wala. Ni isang sasakyan ay hindi malapit. Muli niyang ni-refresh ang screen. Wala pa rin. Parang huminto ang buong lungsod sa bigat ng unos. Pinisil niya ang kanyang panga at muling tiningnan ang oras. 8:31 ng umaga. Kung sakaling humupa agad ang ulan, baka may pag-asa pa siya. Pero imbes na humina, lalo lang lumakas ang bagyo. Dumaloy ang tubig sa mga gilid ng kalsada, umaagos sa mga bangketa, lumilipad ang mga flyer, basura at sirang payong sa ere na parang tinangay ng buhawi. Sa kabilang kalsada, nadulas ang isang lalaki na pamura habang ang kanyang attaché case ay tinangay ng mabilis na agos sa sidewalk. Ang mga tao sa paligid ay nagsipagtakbuhan papasok sa mga tindahan, basang-basa. Walang silbi ang kanilang mamahaling coat at mamisong suit laban sa lakas ng ulan. Malalim ang hininga ni Carlos, pilit pinapakalma ang panik na sumisikip sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos, may oras pa, ulan lang ito, ulan lang. Maingat niyang isinuksok ang kanyang leather portfolio sa loob ng coat, itinaas ang kwelyo sa leeg at lumabas mula sa ilalim ng bubong ng panaderya. Nakayuko siyang naglakad ng mabilis. Bawat hakbang ay nagpapasibol ng tubig sa paligid, sinawsaw ang kanyang sapatos sa basang semento. Dumikit ang buhok niya sa noo, ang kanyang kamiseta sa likod, at ang kurbata ay paikot sa loob ng basang jacket. Pero hindi siya tumigil, dahil hindi lang ito tungkol sa trabaho. Mas higit pa ito, ito'y tungkol sa pag-alis. Patunay na kaya niyang lampasan ang pinanggalingan niya. Ito ang sandali niya. Sa unahan, isang dilaw na taxi ang bumagal at huminto. Kumislap ang pula nitong brake lights habang bumaba ang isang pasahero. Tumakbo si Carlos, tumatawid sa ulan, tumatalsik ang tubig, iniangat ang kamay habang sumisigaw sa driver. Pero bago siya makarating, isang matangkad na puting lalaki na naka-trench coat ang sumingit sa kanya at tumalon sa likod ng taxi. Sumara ang pinto. Umarangkada ang taxi, sinabuyan siya ng maruming tubig habang ito'y nawala sa trapiko. Napatigil si Carlos sa gitna ng kalsada. Nakatigil, nakapikit ang mga kamao, nakangigigil ang panga. Hindi man lang niya namalayang muntik na siyang masagasaan ng isang delivery van na mabilis ang takbo at bumusina ng malakas. Humihingal siya, hindi lang dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa mas malalim na bagay. Hindi siya inosente. Alam niya kung paano gumagana ang mundo. Alam niya kung sino ang laging nauuna sa taxi. Sino ang binibigyan ng halaga, sino ang basta na lang iniiwan. Pinunasan niya ang ulan sa kanyang mga mata, masakit na ang mga binti, nangangasim ang sikmura, pero hindi siya tumigil. Sumisigaw ang kanyang isip. Tuloy lang, maaaring kaya mo pa. Hindi na malayo ang gusali, ilang blok na lang. Sa kabila ng kurtinang ulan, naaninag niya ang mahinang ilaw sa lobby, kumikislap mula sa likurang salamin ng mataas na gusali. Napakalapit, halos masakit tingnan, at doon niya ito nakita. Isang sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada, itim, makintab, mahal. Yung uri ng kotse na karaniwang nasa showroom o sa harap ng mga hotel na pangmayaman, pero may mali. Flat ang likurang gulong, bukas ang trunk at kalahating nakalabas na ang spare tire. Sa tabi nito ay isang matandang lalaki, puting-puti ang buhok, tansya niya'y nasa late 60s o 70s. Basang-basa, nakatago sa ilalim ng manipis na payong, pinipilit ayusin ang jack na madulas sa basang semento.
Gusot ang kanyang suit, nanginginig ang mga kamay. Bumagal ang lakad ni Carlos, hingal pa rin, malakas ang tibok ng puso habang pinagmamasdan ang eksena. Walang tumulong. Lahat ay dumaan lang nakayuko, nagmamadali na parang hindi siya nakita. Sa kabila ng kalsada, napatingin ng isang babae pero hinila lang nito ang kasintahan palayo, iniiwas ang tingin. Nakatayo si Carlos tila nakapako. Tumitingin siya sa pagitan ng matanda at ng gusaling kumikislap sa di kalayuan, ang lugar na maaaring magbukas ng bagong buhay para sa kanya. Late na siya, gulo ang ayos, wala nang halos natitirang kumpiyansa. Umalis ka na, sigaw ng isipan niya. May ibang tutulong diyan, masyado mo nang nilayo ang narating mo para lang isugal ngayon. Pero nanatili siyang nakatayo, hindi siya makagalaw at biglang bumalik sa kanyang alaala ang boses ng kanyang ina. Malinaw, matatag, mula sa mga nakaraang taon. Isang beses pinagalitan siya nito dahil hindi niya tinulungan ang kapitbahay nilang may mabibigat na pinamili. Hindi ka tumutulong kapag madali, Carlos, sabi nito. Tumutulong ka kasi tama. Iyan ang bumubuo sa isang tunay na lalaki. Iyan ang nagpapakaiba sa'yo. Tumigas ang kanyang panga, humigpit ang hawak sa basang coat. Tama na. Sir, sigaw ni Carlos lumusong sa tubig habang tumatawid. Hayaan niyo po akong tumulong. Napalingon ng matanda, nagulat, ang ulan ay bumubuhos mula sa kanyang sombrero. Akala ko kakayanin ko, sabi niya, nanginginig ang boses sa inis at pagod. Pero itong Jack, madulas po kasi hindi pantay ang lupa. Mahinahong sagot ni Carlos habang inilagay ang kanyang mahalagang portfolio sa likod ng kotse, umaasang hindi ito nabasa ng tuluyan. Hinubad niya ang kanyang jacket at inilatag ito sa basang semento nang walang pag-aalinlangan. Hindi po kayo dapat na nandito sa ganitong panahon. Lumambot ang mukha ng matanda. Unti-unting nawala ang tigas ng kanyang panga. Inabutan ako ng bagyo, amin niya. May sakit ang driver ko, hindi ko na ito nagagawa ng matagal na. Lumuhod si Carlos sa tabi ng kotse, matatag ang mga kamay, tiyak ang bawat galaw. Inayos niya ang jack, inayos ang posisyon at sinigurong matibay ito. Dumidikit sa kanyang palad ang malamig na metal pero hindi siya nagreklamo. Parang natural lang ang kilos niya. Naalala niya ang mga taginit sa Cavite, nagtatrabaho sa talyer ng tiyuhin, nag-aayos ng lumang truck at nagpapalit ng gulong. Lahat ng iyon ay bumalik at nagsimula siyang kumilos. Mukhang sanay ka na sa wrench, puna ng matanda habang pinapanood si Carlos na marahang inaayos ang gulong. Mahinang tumawa si Carlos habang hinihigpitan ang huling bolt. Hindi ako pinahawak ng tiyoko sa manibela ng luma niyang Chevy hanggat di ko kayang magpalit ng gulong sa loob ng 10 minuto, sagot niya. May halong pagmamalaki sa tinig. Bahagyang natawa ang matanda, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Matalinong tao, ramdam ni Carlos ang paglipas ng oras. Parang tubig ulan na umaagos sa kalye. Pero hindi siya nagmadali. Sinigurado niyang tama ang bawat gawin. Nang secured na ang gulong, tumayo siya at pinunasan ang mga kamay sa basa niyang pantalon. Tumayo rin ang matanda at iniabot ang kamay. Anong pangalan mo, iho? Carlos Mendoza. May kumislap sa mukha ng lalaki, tila kuryosidad, habang matamang tinitigan si Carlos. May pupuntahan ka bang mahalaga, Carlos? Sandaling tumigil si Carlos. Tumingin siya sa dumi ng grasa at ulan sa kanyang slacks. Mabilis ang tibok ng puso. Naalala niya ang panayam, ang kumikislap na tore, ilang block pa, ang kanyang kinabukasan. Oo, sagot niya sa wakas, kalmado ang tinig sa kabila ng lahat. Ang pinakamahalagang lugar na kailangan kong puntahan. Isang makinis na itim na sedan ang huminto sa harapan ng Peralta and Flores. Dumausdos ang ulan sa makintab na sasakyan. Ang makina ay umuungol ng banayad sa ilalim ng patuloy na bagyo. Tinitigan ni Carlos ang gusaling kinaroroonan ng kanyang pangarap.
Ang salamin nitong harapan ay kumikislap sa ilalim ng madilim na ulap, hindi naapektuhan ng kaguluhan sa labas. Sa loob, tila tahimik, mainit at malinis, parang ibang mundo. Bumalik sa kanya ang refleksyon sa bintana ng sasakyan. Basang-basa, gusot at malayo sa maayos na anyo. Halos hindi niya makilala ang sarili. Sigurado ka bang gusto mong pumasok dyan ng ganyan ang itsura mo? Tanong ng matanda mula sa manibela. Hindi ito mapanlait. Totoo lang. Napilitan si Carlos na ngumiti bagamat nakadiin ang panga. Kailangan kong subukan. Bahagyang tumango ang matanda, hindi mabasa ang ekspresyon. Kumalabog ng isang beses ang daliri sa manibela bago muling nanahimik. Binuksan ni Carlos ang pinto at sinalubong ng malamig na ulan na parang sampal sa muka. Humina ang ulan pero hindi pa tapos. May tubig pa rin sa bangketa, sumasalamin sa marmol na hagdan. Bawat hakbang niya ay lumulubog sa putik. Ang sapatos niya ay basang-basa at nawala ang kinang. Nakadikit ang coat sa kanyang balikat, basang-basa at wala ng silbi. Ang kamiseta niya ay nakadikit sa balat at ang kurbata ay magulo sa ilalim ng gusot na tela. Pero umakyat siya sa hagdan. Sa loob nag-iba ang mundo, tahimik, malinis at mainit ang lobby. Marmol na sahig na makintab sa lahat ng direksyon, mataas ang kisame. Modernong sining ang nakasabit sa mapuputing pader. May bahagyang halimuyak ng mamahaling bulaklak sa hangin, malinis at mahal. Tipong nagsasabing, hindi ka kabilang dito. Maliban kung kabilang ka na talaga. Tumigil si Carlos pagkapasok. Tumulo ang tubig mula sa kanyang mga damit, nagdulot ng marka sa kintab ng sahig. Ramdam niyang may mga matang nakatitig sa kanya. Isang lalaking naka-overcoat ang tumingin sa kanya ng matalim, hindi lantaran, pero puno ng paghuhusga. Sa kabilang dulo, ang receptionist ay yumuko sa katrabaho at bumulong, may bahagyang ngisi sa labi. Hindi nilingon ni Carlos. Nakatingin lang siya sa unahan. Hindi siya pwedeng maapektuhan. Ang mesa ng seguridad ay nasa harap ng elevator. Makintab at walang kapintasan. Sa likod nito, isang matangkad na gwardya na naka-navy blazer ang nagtatype sa tablet. Tumingin ito kay Carlos. At nang makita ang kanyang anyo, ang mukha'y bahagyang nanigas. Tumindig ang gwardya, profesional ang ekspresyon. Magandang umaga, ani Carlos, pinilit maging kalmado ang boses. Inayos niya ang basang leather portfolio sa ilalim ng braso. Ako po si Carlos Mendoza. May interview ako sa 9:00 sa Finance Division ng Peralta and Flores. Kumilos ang mga daliri ng gwardya sa tablet. Nag-scroll. Nakatayo si Carlos, naninigas, pilit kumakalma, habang bawat segundo ay parang 1 minuto. Ang pintig ng puso niya ay sumisigaw sa tainga. Oo, sagot sa wakas. Mr. Mendoza, Finance Team, 14 na palapag. Nagatubili ito sandali, saka nagdagdag, paunawa lang, mahigpit sila sa oras. Tumango si Carlos, huminga ng malalim. Naiintindihan ko, ako. Tumigil siya, walang saysay ang paliwanag, hindi sa kanya. Itinuro ng gwardya ang elevator. Pwede mong subukan pero walang kasiguraduhan. Mahinang nagpasalamat si Carlos at naglakad palayo. Bawat basang hakbang ay kumakalabog sa marmol na sahig. Sa salamin ng elevator doors, tumambad ang refleksyon niya. Basang kamiseta, nalugmok na kwelyo, pantalong may mansa ng kalye, kurbatang parang 2 balat. Ang imahe ng propesyonal na pinaghirapan niya sa loob ng 2 taon, wala na. Ang natira ay ang lalaking taga Cavite, nakatayo sa lugar na kailanmay hindi para sa katulad niya. Ding! Tumunog ang elevator, masyadong mabilis, masyadong tahimik. Nang bumukas ang pinto sa 14 na palapag, lalo pang naging marangya ang paligid. Madilim na kahoy ang sahig, may frosted glass partitions. Larawan ng skyline ng Chicago ang nakasabit sa pader. Sa likod ng curved desk, isang receptionist na naka-gray blazer ang abalang nagtatype. Mabilis ang galaw ng mga daliri.
Bumagal ang pagtatype ng receptionist nang mapansin niyang nakatayo si Carlos sa harap. Isang iglap ng gulat ang dumaan sa perpekto niyang mukha bago agad itong napalitan ng neutral at profesional na ekspresyon. "Magandang umaga," panimula ni Carlos. Nilinaw ang lalamunan habang hinigpitan ng hawak sa basang portfolio. "Ako po si Carlos Mendoza. May interview po ako dapat kaninang 9:00. Lumingon ang babae sa orasan sa likod niya. 9:18 na. Bahagyang lumambot ang ekspresyon niya pero nanatiling formal ang tono. "Paumanhin po, Mr. Mendoza," mahina niyang sabi. "Si Mr. Lopez dapat ang kausap niyo." Sa kasamaang palad, nagsimula na siya sa susunod na mga interview. Mahigpit po ang schedule niya. Parang sumikdo ang tiyan ni Carlos. Alam niyang posibleng mangyari ito. Pero iba pa rin kapag narinig mong mismong binigkas ang pagkabigo. Binuksan niya ang bibig, pilit pinanatili ang kalmado. "Alam kong late ako. Yung bagyo." Sandali siyang tumigil, naghanap ng tamang salita. "May matandang lalaki na flat ang gulong. Hindi ko kayang hindi tumulong." Itinaas ng receptionist ang kamay, hindi bastos kundi mahinahon, at sumulyap sa mga nakasaradong pintuan ng opisina. "Mr. Mendoza, naiintindihan ko," mahina niyang sabi, pero malinaw sa ekspresyon niya. Tapos na ang usapan, wala na siyang magagawa. Napalunok si Carlos. Ang mga salitang gusto niyang sabihin natunaw sa katahimikan. Pinilit niyang huwag mabasag. "Pwede niyo na lang po bang sabihin sa kanya na dumating ako?" Bahagyang nanginig ang tinig niya kahit pilit niya itong pinanatiling matatag. "Nasinubukan ko." Binuksan niya ang portfolio at kinuha ang isa sa kakaunting kopya ng kanyang resume na hindi tuluyang nasira. Medyo lukot na ang gilid, bahagyang nabura ang tinta, pero nababasa pa. Maingat niya itong iniabot. Nag-alilangan ang receptionist, tapos tinanggap ito at tumango ng bahagya. "Sisiguraduhin kong makita niya ito, Anya." Saglit na lumambot ang mga mata niya, punong-puno ng tahimik na simpatiya. Nagkatitigan sila. Sa kanyang mga mata, kapayapaan. Sa mga mata ni Carlos, pighati, pagkadismaya at tahimik na sakit. Natapos ang sandali. Tumalikod si Carlos papunta sa elevator. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tunog ng kanyang basang sapatos ay kumakaluskos sa sahig. Lundo ang kanyang balikat sa bigat ng lahat. Ng panahon, ng nawalang pagkakataon, ng pait ng paggawa ng tama at pagbagsak pa rin. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok siya, nakatitig sa refleksyon sa salamin. Nakita niyang tumutulo pa rin ang tubig mula sa kanyang coat sa makinis na sahig. Sumikip ang dibdib niya nang tuluyang magsara ang pinto. Para bang isinara rin ang pinto sa kanyang pangarap. Tahimik ang biyahe pababa, masyadong tahimik. Pagbukas ng elevator, pareho pa rin ang lobby. Matalim, malamig, perpekto. Mga linya ng kaayusan at katahimikan na tila nanunukat. Lumakad palabas si Carlos at sa kabila ng salaming pinto ay bumalik siya sa mundong hindi naman talaga tumigil. Wala na ang unos. Lumalabas na ang araw, sumasalamin sa basang bangketa. Tumigil si Carlos, nakatingin sa kalye, mahigpit ang panga, makapal ang lalamunan. Tumunog ang mga busina sa malayo, dumaan ang mga tao, walang nakapansin sa binatang basang-basa mula ulo hanggang paa. Pasan ang kabiguan sa balikat. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Naglakad lang siya, lumabas sa gusali, bumalik sa mga kalye, bumalik sa kawalang kasiguraduhan, tangan lang ang tahimik na dalamhati at mga huling patak ng ulan mula sa kanyang sirang jacket. Hindi alintana ng araw sa Cavite na si Carlos Mendoza ay bigong-bigo. Tumagos ito sa manipis na kurtina ng kanyang apartment kinabukasan. Lumiliwanag sa lumang mesa sa kusina kung saan siya nakaupo, tahimik nakayuko sa kanyang laptop. Umuugong ang lumang radiator sa katahimikan. Sa labas, may umaalingaw-ngaw na sirena, isa na namang karaniwang araw sa Cavite.
Hindi humihinto ang buhay para sa pangarap ng kahit sino, gaano man ito pinaglaban. Nakatitig si Carlos sa laptop, nakatitig din sa kanya ang kanyang resume. Ang kumikislap na cursor ay tila ng aasar, paalala ng lahat ng gumuho. Sa tabi ng mesa ay nakapatong ang leather portfolio. Baluktot na ang mga gilid mula sa bagyo, may bakas ng tubig, hindi na maibabalik sa dati. Pinatuyo niya ito kagabi, inilagay sa tabi ng lumang electric fan sa sulok. Pero nandoon pa rin ang pinsala, isang paalala na hindi mawawala. Nakasabit sa pako ang kanyang suit jacket, may mga batik pa ng ulan na parang mga aninong ayaw mawala. Hindi basta kayang ayusin ng dry cleaner. Baka simbolo ito o baka isa lang talagang tahimik na pagkatalo. Tumunog ang cellphone sa mesa, ginising siya sa iniisip. Umilaw ang mukha ng kanyang ina sa screen, pamilyar na mga mata, parehong matatag na panga na nakikita niya tuwing titingin sa salamin. Nag-alinlangan siya, nakaangat ang hinlalaki sa answer. Hindi pa niya nasasabi ang buong totoo, hindi pa. Sobrang proud ng ina niya nang makuha niya ang interview. Pinadala pa nito ang cufflinks ng kanyang lolo, maingat na binalot sa tissue paper. May bahid pa ng pabangong lavender soap. Nasa bulsa pa ng kanyang jacket iyon, yung jacket na basa pa rin hanggang ngayon. Nagpatuloy sa pagring ang telepono. Huminga si Carlos, pinanatili ang katatagan ng tinig. "Hello, ma?" "Anak, iniisip kita buong umaga." Masayang tugon ng ina, tinaga ang ulap ng pagkadismaya sa kanyang tinig. "May balita na ba? Tumawag na ba yung malaking kumpanya?" Bumuka ang bibig niya. Mabigat ang mga salita sa kanyang lalamunan. Paano niya sasabihin? Nakarating siya na isinakripisyo niya ang lahat upang gumawa ng tama at nabigo pa rin na walang may pakialam sa binatang galing Cavite, gaano man kabusilak ang puso. Hindi kung basa ang kanyang suit. Bago pa man siya makasagot sa kanyang ina, biglang pumasok ang isa pang tawag, kumislap sa itaas ng kanyang screen. Hindi kilalang numero. Galing sa Chicago. "Si Mr. Platma, kailangan ko itong sagutin, baka tungkol sa trabaho." "Sige lang anak," sabi ng ina niya, "kunin mo yan." Nagpalit siya ng linya, ramdam ang kaba sa dibdib na parang isang spring na sobra ang pagkakapulupot. "Hello? Mr. Mendoza?" Isang tinig ng babae, malinaw, pino at profesional. Yung tinig na sanay sa mga mahalagang tawag. "Ito po si Natalie Quinn, Executive Assistant ni Ginoong Richard Peralta." Napatigil si Carlos. "Tumatawag po ako sa ngalan niya para imbitahan kayong makipagkita ngayong hapon, 2:00, kung maaari po kayo." Parang umikot ang buong silid. Hinigpitan ni Carlos ang hawak sa telepono. Ang puso'y kumakabog sa gulat. "Sandali," paumanhin. "Sinabi niyo po ba si Mr. Peralta, ibig sabihin ang CEO?" "Opo sir," sagot ng babae walang alinlangan. "Ang pulong ay sa executive level, ika-82 palapag. Gusto niyo po bang ibigay ko ang direksyon papunta roon?" Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Siguro nagkamali lang, baka ito'y pagtanggi na nakaayos lang, o kaya'y formal na pagpapakita ng kabaitan. Pero nanatiling matatag ang boses ni Natalie. Walang pag-aalinlangan, walang panlilinlang, trabaho lang. "Hindi na po," sagot niya. Sa wakas ay nahanap ang kanyang boses. "Alam ko kung saan yon." "Ayos po, inaasahan namin kayo, Mr. Mendoza." At namatay ang linya. Naiwan si Carlos na nakaupo. Nakadikit pa rin ang telepono sa tainga. Tahimik ang buong apartment. Ang ugong ng heater at tunog ng TV ng kapitbahay lang ang naririnig. Pero ang pinakamalakas ay tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono, nakatitig sa portfolio sa mesa. Hindi ito totoo, hindi pwedeng totoo, pero bigla siyang napatayo. Kumalabog ang upuan, muntik ng matapon ang tasa ng kape. Dinampot niya ang jacket mula sa pader at dumampi ang daliri sa mga natuyong mantsa ng ulan. Ngayon walang ulan, walang pagmamadali, walang sagabal, walang pagkakataong mawawala.
Pagsapit ng 12:30, maayos na maayos ang kanyang suit, halos perpekto sa pagkaplantsa. Ang kanyang sapatos, bagamat may pilat mula sa bagyo, ay pinakintab niya ng paulit-ulit hanggang muling lumiwanag. Parang tahimik na paghimagsik laban sa kahapon. Nilinis niya ito na parang binubura ang alaala ng pagkabigo sa lobby. Kumislap ang pilak na cufflinks. Simple, malinis, makabuluhan. Eksaktong 3:17 ng hapon, isang dilaw na taxi ang huminto sa harap ng nagtataasang gusali ng Peralta and Flores. Malinaw na ngayon ang langit, bughaw, bukas, parang malinis na papel sa ibabaw ng lungsod. Wala nang ulan. Kumikislap pa rin ang sidewalk sa huling bakas ng bagyo, mabilis na natutuyo sa ilalim ng araw. Lumabas si Carlos ng taxi, inayos ang kurbata at tumingin sa tore. Mataas pa rin, nakakatakot pa rin. Simbolo pa rin ng pangarap na dati hinahabol lang niya. Pero ngayon, hindi na siya hinahabol nito. Ito mismo ang tumawag sa kanya. Sa loob ng lobby, pamilyar na ang lahat. Ang marmol, ang katahimikan, ang malilinis na linya. Pero may nagbago, iba na ang mga tingin. Sa mesa ng seguridad, halos hindi siya pinansin ng parehong gwardya. Sinuri lang ang pangalan at iniabot sa kanya ang isang itim na badge, may gintong emblem na kumikislap sa ilaw. Executive access, sabi ng gwardya, walang pag-aalilangan, walang pagdududa, trabaho lang. Tumango si Carlos, naglakad papunta sa elevator, malamig ang badge sa kamay, mabilis ang tibok ng puso pero panatag ang hakbang. Sumara ang pinto. Ang refleksyon niya sa salamin, mas matalas, mas buo. Parehong tao, pero hindi na ang parehong tindig. Hindi na handang tanggihan, hindi na humihingi ng paumanhin. Habang tumataas ang numero, bumagal ang kanyang paghinga. Hindi na ito takot, pag-asa, pagkakataon. Pagbukas ng elevator sa 82 palapag, ibang mundo ang bumungad. Dumadaloy ang liwanag mula sa sahig hanggang kisame. Malawak ang opisina, moderno ang disenyo, mamahaling muebles at mga abstract na sining na mas mahal pa sa buong gamit ni Carlos. Lumapit ang isang babaeng nakasuot ng navy blue na suit. Halatang sanay sa ganitong kapaligiran. Mr. Mendoza, ako si Natalie Quinn. Nag-usap tayo kanina. Tumango si Carlos matatag na. Oo, nag-usap nga tayo. Makikita ka na ni Mr. Peralta maya-maya. May gusto ka bang inumin? Kape? Tubig? Tubig lang, salamat. Bumalik siya na may dalang basong parang gawa sa kristal, sumasalamin sa araw. Iniabot niya ito, saka itinuro ang malaking double doors sa dulo ng koridor. Kapag handa na siya, sasabihin ko, pwede kang maupo muna. Umupo si Carlos, malamig ang baso sa kanyang palad. Nakatuon ang tingin sa malalaking pintuan. Ang tanging humaharang sa kanya at sa tanong na umiikot sa kanyang isipan, bakit? Bakit siya? Bakit ngayon? Hindi pa niya alam, hindi pa, pero sa unang pagkakataon sa mga nagdaang araw, may gumalaw sa ilalim ng mga patong ng kabiguan at pag-aalinlangan. Pag-asa, tahimik, mabagal, totoo, at sa sandaling iyon bumukas ang malalaking pintuan, mahinahon, may layunin. Lumihis si Natalie, kalmado pero malinaw ang boses. Handa na kayong kausapin ni Mr. Peralta. Tumayo si Carlos, malamig sa dibdib, ang itim na access badge. Hinigpitan niya ang hawak sa leather portfolio, huminga ng malalim at nagsimulang lumakad. Bawat hakbang matatag, kahit pa kumakabog ang puso niya sa kanyang mga tainga. Ang nasa loob ng pintuan ay hindi niya inaasahan. Ang opisina ay maluwag pero hindi mayabang. Walang gintong gilid o sobra-sobrang karangyaan. Malinis ang disenyo, malalawak na bintanang mula sahig hanggang kisame. Tanaw ang nakabibighaning tanawin ng skyline ng Chicago. Makintab na kahoy, malambot na leather, marmol, lahat mamahalin, ngunit hindi nagmamayabang. Isang uri ng kapangyarihang tahimik, pag-aari ng taong wala nang kailangang patunayan.
Nakatalikod ang mataas na silya sa may bintana, sinisikatan ng araw ang sahig. May silwetang nakaupo roon, tahimik, buo ang tindig. Dahan-dahang umikot ang silya at ang mukhang bumungad ay agad niyang nakilala. Puting buhok, matatalas na mata, kalmadong ekspresyon. Ang matandang lalaki sa kalsada, yung may flat na gulong. Pero dito, sa gitna ng kapangyarihan at taas, ibang-iba ang anyo niya. Hindi pagod, hindi nahihirapan, kundi may kontrol. Tumayo si Richard Peralta, taglay ang katahimikan ng leader na hindi kailangang sumigaw para mapansin. Mr. Mendoza, bati niya, iniabot ang kamay. Magandang makita kang muli. Sandali lang nag-alinlangan si Carlos bago siya lumapit para kamayan ito. Matatag ang pagkamay, may bigat, may lalim, parang sinasabing, nakikita kita. Hindi ko po alam, ani Carlos, mababa ang boses. Dun sa labas, hindi ko alam na kayo pala yon. Ang taong pumirma ng interview mo, sagot ni Richard na may banayad ng ngiti. Yan mismo ang punto. Napakurap si Carlos. Kumakabog ang utak, pero huli na po ako. Akala ko tapos na ang lahat. Tumango si Richard at itinuro ang mga silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo ka, Carlos. Umupo siya, maingat na inilapag ang kupas na portfolio sa kanyang kandungan. Dumikit ang mga daliri niya sa gilid nito. Ramdam pa rin ang bigat ng umagang yon. Tahimik si Richard. Lumapit sa bintana, nakatalikod, mga kamay ay magkaakbay sa likod. 58 taon na ang nakalilipas, panimula niya. May tinig na puno ng alaala. Nakatayo ako sa isang pabrika sa labas ng Pittsburgh. Suot ko'y mumurahing suit. Kinakabahan, parang hindi ako nababagay. Bahagya siyang lumingon, ang sinag ng araw ay ginuhit ang karanasan sa kanyang mukha. May isang lalaking 3 beses ang tanda ko na pinakiusapan kong maniwala sa isang ideyang halos hindi ko maipaliwanag. At pumayag siya. Binago nun ang lahat. Bumalik siya sa mesa at binuksan ang isang drawer. Inilabas niya ang bagay na hindi inasahan ni Carlos. Ang kanyang portfolio, basang-basa pa rin, may mantsa pa rin ng ulan. Iniwan mo ito, ani Richard. Marahang inilapag ito sa mesa. Binasa ko ito. Napatuyo ang lalamunan ni Carlos. Tinitigan niya ang basag na folder, hindi alam kung hihingi ng tawad o magpapaliwanag. Binuksan ito ni Richard at inilabas ang ilang pahina. Yung analysis mo sa Southeast Asia, matalim ang pag-iisip. Yung cover letter mo, totoo, personal, may laman. Tumingin siya ng tuwid kay Carlos. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ka narito. Bahagyang kinuyom ni Carlos ang portfolio. Nararamdaman muli ang kaba. Hindi po, umiling si Richard, kalmado ang boses. Sa loob ng mga dekada, marami na akong nahiri. Kaya kong ituro ang finance, kaya kong turuan ng spreadsheet at pamamahala. Pero ang hindi ko kayang ituro ay karakter, tahimik, mabigat ang mga salita. Karamihan kong basang-basa, huli at may araw na kagaya ng sayo. Aatras, hindi ko sila masisisi, pero ikaw, hindi ka umalis. Tahimik si Carlos, bumalik sa isipan niya ang lahat, ang ulan, ang tensyon, ang boses ng kanyang ina. Huminto ka, pagpapatuloy ni Richard. Tinulungan mo ang isang estranghero. Hindi dahil may kamera, hindi dahil may nakakakita, dahil alam mong tama. Umupo siya, pinagdikit ang mga kamay. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa mga desisyong ginagawa kapag walang nakakakita. At nung umagang yon, Carlos, ipinakita mo sa akin ang hinahanap ko. Sumikip ang lalamunan ni Carlos. Ang damdaming naramdaman niya ay higit pa sa pasasalamat. Ito'y pagkakakilala, isang pagtanaw na totoo siya. Hindi ko po alam ang sasabihin, mahina niyang tugon. Salamat. Sobra po, lumambot ang ekspresyon ni Richard. Hindi ko iaalok sa iyo ang analyst job, Carlos. Hindi ang entry-level role na inaplayan mo. Muntik nang lumubog ang puso ni Carlos. Pero nagpatuloy si Richard. Iba ang iniaalok ko. Bahagya siyang yumuko, matatag ang tinig. Makikipagtulungan ka direkta sa akin bilang special assistant. Makakapasok ka sa mga silid na inaabot ng 10 taon ng iba. Matututo ka sa obserbasyon,
pakikinig at aktwal na karanasan. Tumigil siya. Hindi ito magiging madali, hindi palaging komportable, pero paglabas mo rito, may dala kang hindi kayang ituro ng libro o diploma. Nakatitig si Carlos, nababalot ng emosyon. Ang alok ay malaki. Totoo, nakakabago ng buhay. Bakit ako? Tanong niya. Hindi napigilan. Totoo, hilaw, hugis ng mga panahong laging isinasara ang pinto sa kanya. Ngumiti si Richard. Payak, parang alam na niya ang tanong bago pa ito mabuo. Dahil may isang taong minsan ding nagtiwala sa akin bago pa man ako handa. At binago nun ang lahat, iniabot niyang muli ang kamay. Kalmado, matatag. Inabot ito ni Carlos, ngayong may layunin. Hindi na ang basang binatang umaasa, kundi isang taong nakita, pinili, ginagalang. Hindi sinira ng bagyo ang pagkakataon niya, ito mismo ang nagbunyag nito. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumakad si Carlos Mendoza, hindi lang patungo sa trabaho, kundi patungo sa kinabukasang ipinaglaban niya, isang kinabukasang tunay niyang pinaghirapan.